Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. It's me, Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. Ito po, pag-usapan po natin muli dito sa Marikina River naman. Yan pong nakikita nyo sa akin likuran, yan po yung Marcos Bridge. And yan parang may hagdanan na yan. Yan po yung flood control din, o kaya river control. Then ito po yung Ilog Marikina. Sa kabila po, under construction pa rin, naglalagay pa rin ng napakaraming at saka napakahabang mga river control or flood control. Na sa tingin ko po, dito sa aking kinatatayuan, mukhang hindi naman siya tinipid kasi matagal na to eh. Balik-balik ako dito pagka nagkakaroon ng bagyo baha tuwing buwan ng July. Every year yan, nagbablog po ako dito. Ngayon, meron na naman pong hearing ngayon, nakasalang ang si Mr. Carly at saka si Sara Diskaya. And doon po, matatawa po kayo talaga dito. Talagang inamin na nila kung sino yung talagang tumatanggap ng 25% sa bawat project ng flood control. Alam nyo po kung sino yon. Total, hindi naman po sa akin ang galing. Napanood ko lang kanina bago ako magpunta dito sa Marikina River. Napanood ko po. Nako po, ito po. Ang tumatanggap ng 25% kada project ng mga kontraktor ay si Kong. Dalawang congressman po. Hulaan nyo kung sino. Ito po, hindi po sa akin nanggaling ito. Nanggaling ito kay Carly Diskaya. Si Congressman Saldico na ngayon ay sinasabing may sakit sa puso. Biglang nagkaroon ng sakit sa puso. At ito naman pong si Speaker Martin Romualdez. Yan pong dalawang yan. Imagine po mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon. Halimbawa sa isang kontraktor, nagkaroon ng project. Sabihin lang natin 1 billion ng 25%. Meron po silang tumatagingting na 250 million pesos. Napakadali pong negosyo, di ba? Ay, naku talaga naman. Magbago na po kayo. Yan po yung umaatake. Lahat yan, atake ng atake kay VP Sara. Pero ngayon po, sila ngayon yung dinidikdik at biglang nagkakasakit sa puso dahil talagang nagkabulgara na. At ang kagandahan po nito mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, ito po. Nandito po ako talagang tinatapat ko na nandito tayo sa tinatawag na river control at saka sa flood control project. Pero ito po mukhang hindi tinipid. Merong mga crack siya, pero ilang bahanan duman dito, hindi naman ito nagigiba eh. Ngayon mamaya dyan sa taas, sisikapin kong magkaroon ng mai-interview. Pero pansamantala, dito muna po tayo at kahit pa paano, nagre-research din tayo, meron tayong alam dyan sa mga nangyayari dito sa ating lipunan. So, dikdik ng dikdik po itong mga congressman na to kay VP Sara. Nabaliktad na po ang pangyayari. Ngayon, sila na ngayon ang dinidikdik at nagtatago pa yung iba. Bakit kamo? Syempre, bilyon-bilyong project, hindi lang po talaga kay VP Sara, binaba natin 125 million ginastos daw ng 11 days. Ngayon, hindi pwedeng sabihin ni VP Sara yon. Dahil alam nyo po, kaya nga confidential fund nandito po tayo sa nasa pinakadulo nito. Wala na pong malalakaran dyan. Pero still po yan po yung sinasabi ko na river control or flood control. Ngayon, balik po tayo sa ating topic. Yung 125 million na iniissue nila kay VP Sara, kumbaga sa hinliliit lang yun sa kanilang kickback dito sa mga flood control na ito. Imagine 25%. Hindi po ako nagsabi niyan, uulitin ko Ang nagsabi po niya si Carly Diskaya, asawa po ni Sara Diskaya. So, alam niyo naman po, yan mga yan. Dinag po yan ni Julius Babo at saka ni Ma'am Corina, na nagpakita sila ng kanilang mga magagarang sasakyan. And no comment na po tayo doon. Balik po tayo dito sa ating topic. 25% napupunta lang sa dalawang congressman, kay Saldico at saka kay Martin Romualdez. Sabi ni Carly Diskaya. Kasi ngayong pong araw, September 8, birthday ni Mama Mary, meron pong hearing sa Senado at doon nagkabulgara na. Sobra po ang nangyayari ngayon sa Senado. Dahil ang guest speaker nila, ang kanilang resource person doon ay si Toby Chanco, congressman po yan ng dyan sa Nabotas. At ito naman pong isa si
Mayor Benjamin Magalong, isa po yung matinik na PMA na talagang ika nga nagbubulgar din yan lahat ng mga anomaly ng ating ng kapwa niya politician. Pero siyempre po walang aamin dyan. Yan ay mga tigas tanggi yan. Pero pagka mayroong mga ganyang resource person, sabi nga po ni ika nga ni Mayor Magalong, invite nyo ako. Biglang natakot ko si Congressman Abante. Kasi ito si Kong Abante, binulgar din naman ni Yorme. Kasama yan si Kong Chua. Dahil ang Manila, grabe din ang baha. At merong mga nakalaan na pondo para sa flood control din sa buong Metro Manila. Yan po ay nasasakupan ni Yorme. So, ito pong mga nagdidikdik noon. May mga quadcom pang tinatawag, tricom. Ngayon po sila ngayon ang dinidikdik at maaaring pagdating ng panahon, sila ay imbitahan upang sa ganon magpaliwanag sila. Peace po sa inyo. Ito po ay reaction ko lamang dito sa Marikina River dahil yan po, mapapansin nyo sa aking likuran yan yung mga ika nga talagang flood control na matitibang pagkakagawa. Hindi po pipitsugin, hindi po yan buhangin, 80%, bakal 5%. Nako, magbago na po kayo. Kawawa po ang mamamayan. Isa pa, ito, uulitin ko yung mga anak-anak ninyo, nagbablog pa. Pero ang binablog nila, hindi pala nila alam, nagaling po yun sa flood control project. Ngayon, ano po yung mga account nila sa lahat ng social media, na po, ika nga cut na, disabled na, wala na, dinilit na yung iba. Bakit ka mo? Siyempre nakakahiya yun pinapangalandakan mo. Ikaw anong tawag din magdi-dinner ka lang 759,000 at ang sinasabi pa chicken lang yun, wala. Suskin lang po, anak ka ng teting, anak ka ng pating. Yan po. Yan. Ika, yan ang nasa aking likuran na yan. Yan, may traktura dyan, So, ayun, may nakita kayong yung parang puti na yun, Semento po yan. So, kung sakaling umapaw yan, yung Marikina River na yan, harang po yan dyan. Talagang ika nga, hindi aapaw. Pero dito po sa kinatatayuan ko, pag malakas ang ulan, kagaya ng July, merong tinatawag na habagat. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5 stairs. Yan po ay ika nga umaapaw dito ang tubig yan. Yan pinapakita ko yan. Yan na po yung highway. Yan po. Ayan mga kaibigan. Sige, balik tayo dito sa ating topic. At balik-balik lang tayo dito habang pinapakita ko itong ilog Marikina. Yan po siya. So kami po ngayon ni La Suerte TV, inihintay ko lang siya magising kasi nagpasada siya kagabi. Naka-schedule po kami muli sa Pasig, at magkakakalap kami doon ng mga may interview kung saan po yung talagang meron na alam tungkol sa mga nangyayari dito sa ating lipunan. Pero sa ngayon po, eto po, nandito ngayon ang Rodel's TV, yan, medyo maambon-ambon. Dito tayo sa ilalim ng ika nga ng tulay, yan, ulit ko po, yan po yung Marcos Bridge. Yan po yung SM, ito yung Marikina River. Pero ang akin pong pinag-uusapan ngayon ay itong river control or flood control. Na actually, taga dito po yung isang dumidikdik noon kay Sara, si Kimbo. Halos lahat po ng mga dumidikdik noon kay BP Sara, sa 125 million na inuubos lang daw ng 11 days. Hindi muna sila nag-iisip, bakit naubos yun ng 11 days? At saka bakit tinatanong ang confidential fund? Kayo na pong bahala, Ako, ibang pagkakaon. Pag confidential fund, siyempre hindi mo pwedeng ibulgar yan, hindi mo pwedeng sabihin yan. Alam nyo naman po si BP Sara, yan po ay no mercy yan sa mga anti-communism, sa mga ika nga yung talagang mga lumalaban sa gobyerno. So, para po sa akin, siguro, doon din nakalaan yung inilaan yung ibang mga fund doon para talagang ma-neutralize, ma-paralyze yung ibang mga aktibidades ng mga kalaban ng estado, kalaban ng gobyerno. Pero inuulit ko, confidential fund is mananatiling confidential. Kaya nga po tinawag na confidential.
Yeah. Sinabi na ng COA, ayaw pa rin maniwala na clear ang Office of the Vice President. O ngayon, dikdik kayo ng dikdik. Yari kayo ngayon. Kayo ngayon, magpaliwanag kayo sa Blue Ribbon Committee headed by Senator Rodante Marcoleta. Nakasalang po ngayon doon si Kong Toby Chanco ng ng Nabutas at saka sasalang din si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Napakarami pong alam niyan dalawang yan. Naku, mag-iingat po kayo. Ayusin nyo ang inyong mga sagot dyan dahil sa sagot nyo pa lang, mabubuko kayo. Ayan po muna mga kaibigan, mga viewers, And palagay ko po ay ready na si La Suerte TV. It's already 2 o'clock in the afternoon. And pakita ko po muli, ito po yung Marikina River. Pinag-usapan natin dito sa aking sabihin natin na part 2 lamang. Wala po tayo makuha ang interview dahil hapon po tayo pumunta dito. Hindi kagaya kung umaga, marami po dito namimingwit dyan sa ilog na yan. Ayan. So, yan muna po. And ayun, napakalalaki ng building doon. And thank you very much po sa panonood dito sa aking diniscuss na flood control. Okay. Ang dami po kasing lumalabas, inuulit ko mga ghost flood control project Maawa naman po kayo. Bilyon-bilyon. Napakaraming ika nga naghihirap, napakaraming binabaha, napakaraming isang kahig, isang tuka. Kung hindi po magtatrabaho, talagang hindi sila kakain. Samantalang kayo dyan, paperma-perma lang kayo, pahintay-hintay lang kayo, dinideliver sa inyo paldo-paldong pera. Nasaan po ang inyong apog niyan, nasaan po ang inyong hiya. Grabe naman po kayo. So, huwag po kayo magagalit sa amin ni La Suerte TV, lalong-lalo na po sa Rodel's TV. Dahil ito po, ito ay ika nga reaction lang at saka aking kunting nalalaman tungkol sa nangyayari sa ating lipunan sa flood control. Okay po, sa inyo pong lahat. Peace. Salamat. Thank you, thank you.